Several government agencies have come together to focus on the health of prisoners in jails. Mobile Journal Francis Orsio has the story. Karaniwang di mahulugang karayom ang mga piitan sa bansa dahil sa nagsisisikang Persons Deprived of Liberty o PDLs. Ang ganyang kondisyon may epekto sa kalusugan ng mga preso. Sa datos ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, ilan sa mga pangunahing sakit ng mga PDL ay upper respiratory tract infection, hypertension, gastroenteritis, diabetes at iba pa. Aminado ang Bureau of Corrections o Bucor na kulang ang kakayahan nila para tugunan yan. Kaya nitong Lunes, sinelyuhan ang Joint Administrative Order katuwang ang Department of Health, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government para pagtibayin pa ang pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mga PDLs. Dati, we just solve the problems at the operational and tactical level. Now, there's a policy which will guide us. The problems now that we are encountering cannot be solved solely by Bucor. It has to be an interagency. Now that the Department of Health, PhilHealth. Sa ilalim ng bagong patakaran, required na mag-allocate ng pondo ang Bucor, BJMP at iba pang concerned agencies para masiguradong maipatupad ito. Ang lahat din ng PDLs ay kabilang nasa National Health Insurance Program at automatic na miyembro na rin sila ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kaya pwede nilang ma-avail ang mga healthcare services pati na primary at hospital care 24/7. Bukod pa dyan, popondohan na rin ang pagpapatayo ng health facilities para sa mga preso, kabilang na yung mga nanggaling sa Bilibid at inilipat sa Iwahig, Palawan. So yung ating JAW includes two very important pillars. One is health promotion, very important na magkaroon ng healthy environment. Pangalawa, very important yung services for healthcare pag sila ay nagkasakit. Bago yan, nauna nang pinirmahan ang isa pang bagong polisiya na nagre-require ng forensics examination o autopsy sa mga PDLs na namatay sa loob ng piitan. Pinangunahan ito ng DOJ katuwang ang UP College of Medicine at United Nations Office on Drugs and Crime. Sa tala kasi ng Bucor, ang mahigit 4,000 PDL na pumanaw mula January 2020 hanggang nitong katapusan ng Hunyo, karamihan ay di pa natutukoy ang dahilan ng pagkamatay. Ang purpose kasi nito is to determine doon sa death kung ano ba talaga yung mga reasons, baka may pattern na for the deaths, no? And we will be able to detect that immediately after an immediate autopsy. Suportado ito ng Bucor para raw magkaroon ng transparency sa pagkasawi ng PDL dahil karapatan pa rin daw nila ito bilang tao. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.